sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 4:14. RH Break Time. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's a Friday. Yay! Swell day! TGIF and a swell day. Friday the 13th. Pero swerte lakay. Dahil sa mweldo. May tinanggap ka pa iba. Wala eh. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Dating kandidata ng Miss Tacloban, abay nagbantang ilalabas ang kanilang sex video ng kanyang boyfriend na isang judge. OMG! Baligtad to lakay ha? Babae ang nagbabanta ha? Ayan. Bad news naman dahil higit pisong taas presyo sa petrolyo ang nakaumang sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Mga manggagawa, tuloy ang laban sa 200 peso legislated wage increase sa susunod na 20th Congress. 21 lugar na kararanas ng pagbaha dahil sa mga pag-ulan ayon yan sa Office of Civil Defense. Hirit naman ni dating Pangulong Digong Duterte na interim release for humanitarian reasons. Bahala na ang International Criminal Court ay naman sa Malacanang. Impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte buhay na buhay. Proseso nagpapatuloy ayon kay Senator Ontiveros. Pangulong Bongbong Marcos Jr. nililigawan ang diplomatic community para maging non-permanent member ng United Nations Security Council ang Pilipinas. Mga pulis na hindi asintado binala ang babawian ng baril at papalitan ng tabak o bolo ayon yan kay PNP Chief General Nicolas Torre. LTO official na nag-counterflow at nagmaneho habang lasing. Abay sinibak ni DOTR Secretary Vince Dizon. Incumbent Cebu Governor Gwendolyn Garcia hinatulang guilty ng ombudsman sa kasong indirect contempt. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naku, bad news sa mga kuya ha? Dahil nakaumang na naman ang panibagong oil price increase sa susunod na linggo. Ang Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, posibleng tumaas makuya ng 1 peso hanggang 1.40 ang presyo ng diesel kada litro. At maaari namang tumaas ng 1 peso and 40 centavos ang gasolina. At maaring 1 peso and 20 centavos naman kada litro ng kerosene. Ang may pisong oil price increase ay dahil daw sa epekto ng kalakaran sa Amerika at China, natigil na nuclear deal ng US at Iran. Di madadagdag pa ngayon ang pag-atake ng Israel sa Iran
At pagganti naman ng Iran sa Israel. Diyos ko, anong nangyayari sa mundo natin? Hindi na natapos-tapos lakay. Samantala, isusulong muli sa pagpasok ng 20th Congress ang panukalang layong dagdagan ng 200 piso ang arawang sahod ng mga manggagawa. Ayon kay Akbayan Representative-elect Percy Sendanya, hindi pa natatapos ang laban para sa legislated wage bill. Ginawa ni Sendanya ang pahayag matapos umanong hindi aksyonan ng Senado ang panukala sa huling araw ng sesyon ng 19th Congress. Sinayang-an niya ng Senado ang pagkakataon at inuna pa umano ang kanilang long weekend plans kaysa ang kapakanan ng mga manggagawa. Dagdag pa ni Sendanya, kung seryoso ang Senado sa pagtataas ng sahod, dapat ay inadopt na lamang nila ang bersyon ng Kamara. Pero tila ayaw anong makipag-usap ng Senado at gustong tanggapin na lamang ng Kamara ang kanilang bersyon ng 100 pisong legislated wage hike. Samantala, formal lang sinimulan ng Department of Agriculture at Department of Labor and Employment ang 20 pesos kada kilo ng bigas sa program para naman sa mapiling minimum wage earners sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin ng programa na maibsan ang gastusin ng mga kababayan nating kapusakita. Ipiliwanag ng DA at DOLE na ang mga kumpanya ang direktang kuko ng bigas para ibenta sa kanilang mga empleyado. Taliwas sa ibang sektor gaya ng senior citizens, PWDs, mga buntis at miyembro ng 4-piece na kumukuha ng Sakadiwa outlets. Aabot naman sa 120,000 pre-listed minimum wage earners sa buong Pilipinas ang may kinabang sa nasabing programa na may limitasyon na 10 kilo lamang ng bigas ang pwedeng bilhin isang manggagawa kada buwan. Samantala, nasa 21 mga lugar sa Regions 9, 11 at 12 ang kasalukuyang nakararanas ng pagbaha dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Auring, hanging habagat at ang ITCZ. Ayon kay Attorney Chris Bendijo, tagapagsalita ng Office of the Civil Defense, may naitala ring siyam na totally damaged na kabahayan habang higit 780 naman ang partially damaged. Mayroon ding 5,000 pamilya o katumbas ng 17,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center dahil sa kalamidad. Sa kabila nito, tiniyak ng OCD na nakahanda ang kanilang ahensya sa anumang uri ng kalamidad, lalo't panahon na ng tag-ulan. Narito si Bendijo. Nobyembre, hinagupit po tayo ng KLMNOP sa loob ng isang buwan ng Nobyembre lamang po ito. Ito pong karanasan natin ito. Dito po natin natutunan talaga na yung pong konsepto ng anticipatory action, no? Na alam na po natin na may paparating na bagyo. Ano po ba yung mga pwede natin gawin? No? So yung mga ganitong bagay, halimbawa po, yung pag-aangkla sa ating mga barko, yung pong ang tawag po nila, mooring, no? Yung dinadala po yung mga bangka sa inaahon po ito, sinisilong po ito, yung mga konsepto po ng early harvesting, yung pong pagtatali sa mga bahay, no? Upang hindi liparin ito. Yung mga ganitong mga innovative na solusyon po, yan po ay sinasaklaw ng tinatawag nating anticipatory action. At ito naman po ay ginagawa natin sa ibang mga bayan po natin. No? Samantala, ipinaubay na ng Malacanang sa International Criminal Court ang adisyon sa kahilingan na pansamantalang paglaya ng dating Pangulong Digong Duterte sa kanyang kulungan sa The Hague, the Netherlands. Ito'y kasunod ng petisyon na inihay ng kampo ni Duterte para sa kanyang interim release. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Press Undersecretary Clara Castro na nasa ICC na kung paniniwalaan o pagbibigyan ang mga argumento ng dating Pangulo. Narito si Yusek Castro. If that's their strategy, sana lang po ay mapaniwala nila yung mga ICC judges at huwag nilang masabi later na ang kanilang mga pinangako, dahil may mga pangako sila sa kanilang sa petisyon, ay masabing nagbibiro lang sila
Katulad ng nangyari sa pangako sa jet ski. But anyway, kanila pong strategy yan at hayaan na lang po natin ang ICC ang mag-determine kung sila ba ba'y paniniwalaan at kung mag-grant ang kanilang request for interim release. Samantala, bumuelta ang Malacanang sa pagdududa ni Vice President Sara Duterte sa resulta ng nagdaang midterm elections. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na wish lang umano ng kampo ni Vice President Sara ang mga alegasyon at pinayuhan ang Vice Presidente na huwag gawing realidad ang haka-haka dahil baka paniwalaan pa ng publiko. Giit ng palasyo, tila wala talagang positibong masasabi ang kampo ng mga Duterte sa kasalukuyang administrasyon at layon lamang umano nitong sirain ang institusyon kabilang na ang halalan at ang kredibilidad ng Commission on Elections. Narito ang bahagi ng pahayag ni Castro. Wish lang nila yon. Libre naman ang mangarap. Ang pangarap na iyon ay sa ngayon ay hindi mangyayari. Ang pangarap sana ay huwag gawing realidad, baka maraming maniwala. So, kung ano po ang resolusyon, ang naging resulta ng eleksyon, igalang na lang po natin. Una nang inihayag ng Vice Presidente na may nakausap siyang IT experts na nagsabing hindi umano kapani-paniwala ang mga numerong lumabas sa eleksyon at hinikayat pa umano niya ang PDP laban na questionin ang proseso ng bilangan. Nilinaw naman ni Senator Rizon Tiveros at Sherwin Gatchalian na hindi pa tapos ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Hontiveros, alive and kicking pa ang reklamo at malinaw na nasa proseso pa lamang ito. Patunayan na katanggap na ng summons si Vice President Sara Duterte na kailangan niyang sagutin sa loob ng 10 araw. Sa kabila ng dami ng pro-Duterte senator, sinabi ni Hontiveros na nakasad sa ating konstitusyon na dapat pa rin magkaroon ng impeachment trial. May certification na rin anya mula sa Kamara na tugma sa konstitusyon ang kanilang iniahaing reklamo. Sabi naman ni Gatchalian, hindi ibinasura kundi ibinalik lamang sa Kamara ang Articles of Impeachment. Maliwanag ni Gatchalian, wala pang formal na pagtalakay sa laman ng kaso at kasalukuyan pa lamang itong dumadaan sa mga itinakdang hakbang ng batas. Samantala, hindi maaaring maghain ng mosyon ang senator judges hinggil sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang paniniwala ni dating Senate President Tito Soto matapos bumoto ang Senado ng 18-5 para i-remand sa Kamara de Representantes ang impeachment complaint. Anya, ang dapat gumawa nito ay prosecution o depensa. At dahil ang trabaho mano ng Senator Judge ay makinig lamang. Matatandaan na naghain ng mosyon si Senator Bato de la Rosa para ipadismiss ang kaso ni Vice President Sara, ngunit pinabago ito ni Senator Alan Peter Cayetano para sa halip na dismissal ay remand na lamang. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Dating kandidata sa isang beauty contest, nagbantang ilalabas ang kanilang sex video ng kanyang boyfriend na isang judge. Sumali siya sa lakay dati? Yes. Aliwan Festival Queen? Di ko alamin natin. At mga pulis na hindi asintado, babawian ng baril, papalitan ng itak. Ayon kay PNP Chief General Culasa Torre III. At LTO official na nag-counterflow at nagmaneho pa habang lasing. Sinibak ni DOTR Secretary Vince Dizon. Ang detalye ng mabalitang niya sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guide. Doktora Isa Suntay, alas 4:28. Balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Nagbanta ang isang 26 years old
naging kandidata sa isang beauty contest. Na ilalabas nito ang kanilang sex video ng kanyang dating boyfriend na isang judge. Wow! Batay sa report ni DZRH sa 32 Jimmy Angay-Angay wala sa DYVL Tacloban, ang nasabing dating beauty contestant ay estudyante pala ni Judge. OMG! Ayon sa report, ang nasabing law student na naging na estudyante ni Judge, sila ay nagkaroon ng love affair. Ayan. May naging ugnayan. Kaya lang sa hindi malamang dahilan, mukhang nagkaroon sila ng LQ. Ayan. At nang hindi na pinapansin ni Judge ang nasabing girlfriend na kanyang estudyante sa law school. Dinedma na siya. Oo, nagbanta itong law student. Dating kandidata ng Miss Tacloban. Ayan, naku, Tacloban pala. Ayan, abay siya ay nagbanta na ikakalat sa social media ang kanilang sex video hanggat hindi nagbibigay ng 350,000 pesos. Wow! Base sa investigasyon, abay natakot din siyempre si Judge. Oo. May pamilya ba si Judge Lakay? Piskal pa ang misis. Ay! Ang lupit mo, Judge. Ayan. Piskal pa yung misis. Ayan. Galit na rin yung misis. Siyempre, ha? Ayan. Ano bang ginawa ni Judge? Bakit nagalit yung siyotang law student? Ha? Batay sa investigasyon, nagkasundo si Judge at ang dating girlfriend na kanyang estudyante sa law school na magkikita sa isang restaurant para ibigay ang down payment. Down payment? Yes, hulugan. Ginawang installment? Oo, na 50,000. Ayan. Doon sa hinihinging 350,000 pesos. Nagkasundo si Judge at ang law student na mabibigyan ng 50,000 at magkikita sa isang restaurant. At dito ngayon ay nakita nga ang dalawa. Pero si Judge pala ay lihim na nagreklamo na sa pulisya. Ayan. Nakakain pa ba sila niyan, Lakay, sa restaurant sila nakita? Ewan ko lang kung nakakain pa sila. Ayan. Nung magkita si Judge at ang dating shotang dating candidate ng Miss Tacloban, ayan, nung inabot na ni Judge ang 50,000 pesos, bigla siyang dinakma ngayon ng mga pulis. Ayan. Kawawa naman yung naposayasan. yung babae, siya na ang nabiktima. Ayan. Siya pa ang nakulong, naunahan ni Judge. Ayan. Estudyante pa lang kasi Lakay. Estudyante pa lang, oo. Ayan. Ano bang ginawa mo, Judge, sa bakit nagawa nitong estudyante mo, ha? Na itago lang natin sa pangalang Amy, 26 years old. Bagets pa, ha? Oo. At itong si Judge naman, ha? Law professor. Ayan. Di ba siya nagturo ng evidence? Ayan. Ba't siya pumayag na magkaroon sila ng sex video, ibinidyo ang kanilang pagtatalik? Pambihira. Bakit din kasi nakikipag-miig sa hindi asawa, Lakay? Piskal pala si Mrs. Isa pa, oo. Estudyante pa niya. Ayan. Ano ba tinuturo mo, Judge? At bakit humantong kayo sa ganyang turuan? Sana ginaya yung isang profesor ni Justice Japara Di Maampaw. Apaya?
Yung kanyang professor ay nagkaroon din ng girlfriend estudyante. Aba. Law student, Oo. Miss Thea. Ano ginawa niya? Nagkaroon din sila ng affair. Pero hindi nagreklamo yung estudyante. Kasi she said yes. Ha? I do. Inasawa ni professor. Oo. Ayan. That's why they did. Yes, dahil si professor ay byudo. Ayan. Ayun, malinis. Yes, so ayos ang buto-buto. Ayan. they live forever and ever. Ayan. Happily ever after. Ayan. She said, I do, and they did. Ayan. Sabi ni Judge, ayan, I did. And I will do my best. Ayan. Lagot siya kay Mrs. na piskal ngayon. Lagot talaga, lakay. Pero imbestiga mo nga yan, Jimmy, angay-angay. Ano bang ginawa ni Judge? Bakit nagalit yung girlfriend na babae, ha? Siya pa nagbantang ikakalat ang kanilang sex video. Ayan. Pero bago ang ibong susunod na balita, Miss Thea, meron tayong sa mga nagpadikit ng DZRH sticker. Ayan, ready na ba isang contestant natin? Ayan, na nagpadikit ng sticker. Abay, nasa ating linya na. Sino nandyan, ha? Aba, si Kuya Ramon. Ganda ng pangalan lang. Ramon Magsaysay Cesar Banate. Ayan. Machong-macho lang kayong pangalan. Ayan. Pangalan pa lamang Ramon. Kuya Ramon, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Ayan. Gusto bang kayain si Judge? Wag. Natahimik eh. Oo, baka nakikinig si Mrs. Ayan. Kuya Ramon, anong sasakyan mo ang dinikitan po ng DZRH sticker? Po? Anong sasakyan po ninyo ang dinikitan ng sticker? Tricycle po. Tricycle. Anong biyahe yan, kuya? Biyaheng Cityland, De Ocampo. Cityland de Ocampo. Saang lugar yan? Sa Sulu? Sa 13 po. Martires, 13. Cavite. 13 Martires, Cavite po. Ayun. Ayan, 13 Martires pala. Ayun, Kuya Ramon, ikaw pala ay taga 13 Martires. Ang tanong ko dahil kahapon ay Independence Day. Ayan. Ano ang tawag sa mga bayani na pinatay? Ayan, yung 13. Ayan. Hello? Ay, call a friend lakay. Hello, ba't si Kuya? Ayan, para hindi mahirapan na si Kuya. Ayan, sino ang presidente ng Israel? Ayan. Mas mahirap lakay. Okay. Putol po kasi. Putol-putol ba, Kuya? Putol-putol. May maingay yata sa background. Ayan, ang tanong natin, Kuya Ramon, sino ang DILG secretary na dating gobernador ninyo sa Cavite? Si Remulla po. Ayan, anong first name? Si John Vic po. Ayan, ang galing mo, Kuya. Congratulations. May kumakahol-kahol sa paligid lakay. Tagal nag-isip si Kuya. Ayan. Congratulations, Kuya Ramon Cesar Banate. Huwag mo ibaba ang telepono, ha? Dahil alamin ni Miss Sofia Gans kung saan bank account mo ipapadala. Ayan. Ang iyong premyo. Ano yung Ayan. bank account, lakay? Swiss account ba yan? Baka. O BDO o Metrobank? Sa iba pang mga balita. Muling binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng diplomatic community ang hangarin ng Pilipinas na makakuha ng puwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council. Sa kanyang talumpati sa Malacanang kagabi, humiling ang Pangulo sa mga bansang kinakatawan ng Diplomatic Corps na suportahan ang kandidatura ng Pilipinas para sa terminong 2027-2028. Binigyan diin ng Pangulo na matagal ng aktibong kalahok ang Pilipinas sa mga pandaigdigang inisyatiba at ang pagtakbo nito sa UN Security Council ay bahagi ng patuloy na pakikisali ng bansa sa mga usaping may pandaigdigang epekto. Narito ang Pangulo. Our candidature is anchored in our country's legacy in multilateralism as evidenced by our history
of forging cooperation and seeking peace. We earnestly hope to receive the support of your respective governments in that bid. Samantala, hatawin natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Palasyo ng Malacanang. Ang Pangulong Bongbong Marcos wala daw kinalaman sa anumang kasunduan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Anong kasunduan ba yan? Anong usapan na ba yan? Yung bang papatapon, ayan, pag-surrender kay dating Paulong Digong sa The Hague, the Netherlands. Agreement ni na BP Sara at Amy. Baka yung kasunduan nila na sabi ni BP Sara kay Senator Amy, ayan, sabi mo sa kapatid mo, ibalik sa Pilipinas ang tatay ko. Yan ba yan, Miss Let? Arrest number 14. Let Narciso, please come in. Lakay, Mr. labas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Sagot ito ng Malacanang nang mahinga ng reaksyon tungkol sa naging pahayag ni VP Sara na si Senator Amy ang magbabalik kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas dahil ang kapatid nito ang nagpadala sa kanya sa The Hague. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na walang kinalaman ang Pangulo sa anumang kasunduan sa pagitan ng isang manggagamit at isang nagpapagamit. Narito si Yusek Castro. The President is not a privy to the contract or agreement between a user and a person willing to be used. Hindi walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. Ayon kay Yusek Castro, abala si Pangulong Marcos sa pagtatrabaho. Tila nagpasaring naman ito nang sabihing ang gusto kasi ng Pangulo ay aksyon at hindi magbakasyon. Bagay na wala naman daw siyang pinatutungkulan maliban kung mayroong nagbabakasyon ngayon. Nasa Malaysia si VP Sara para sa kanyang personal trip kasama ang pamilya. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala, Senator Jinggoy Estrada pumalag sa akusasyon ng Kamara de Representantes na pinatay ng Senado ang Legislated Wage Hike Bill. Idetali mo ang balitang yan, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, umalma si Senador Jinggoy Estrada sa akusasyon ng tagapagsalita ng Kamara de Representantes ng Senado ang dapat sisihin kung bakit hindi nakapasa ang Legislated Wage Hike Bill. Payo ni Estrada sa spokesperson ng Kamara na si Attorney Princess Abante, mag-research muna siya bago siya dada ng dada. Diin ng senador na sa panahon niya bilang chairman ng Senate Committee on Labor na aprobahan ng 100 peso wage increase noon pang February 19, 2024. Mainit itong pinaglibatian at nagpresenta ng mga datos at pag-aaral para balanse ang pakinabang ng manggagawa at kaya ng mga negosyante. Ang Kamara ipinasalamang ang 200 peso wage hike bill 2 araw bago magbakasyon ng Kongreso. Hindi na kayang gawin pa yung gusto nilang mangyari na bicameral conference committee o bicameral, wala ng panahon. Pinayuan na lang mga itong i-adapt ang Senate version na hindi ginawa ng Kamara de Representantes. Gid ni Estrada, walang kasalanan ng mga senador kung hindi na-aprobahan ng legislated wage hike bill dahil ginawa nila ang kanilang trabaho. Narito si Senador Jinggoy Estrada. The Senate killed the wage hike, the legislated wage hike bill. That is not true. We passed the legislated wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. At gusto nila mag-BICAM 2 days before adjourning Senate DA. How can we do that? I was busy presiding with my own commission on appointments sa CA. Senator Joel Villanueva, who is the current chairman of Committee on Labor, was also busy presiding on his own commission on appointments committee. Nagpakita naman si Senador Joel Villanueva ng mga larawan na kausap nila ni Senate President Jesus Escudero ang mga kinatawan ng Kamara de Representantes na ipinadala sa BICAM.
May listahan ng Kamara de Representantes na mga conferees, ngunit wala ang kopya ng inaprobahan nilang 200 peso wage hike bill. Kausap nila ang chairman ng House Committee on Labor na si Congressman Raymond Mendoza ng TUCP, Congressman Jolo Revilla, Representative Arlene Brosas at iba pa. Umayag umano ang mga ito na i-adapt ang Senate version na 100 peso wage hike, ngunit nagbago ang ihip ng hangin. Inulit ni Villanueva ng 100 peso wage hike bill ay naprobahan ng Senado noong pang February 19, 2024, habang ang Kamara ay naprobahan ng 200 peso wage hike 2 araw bago sila magbakasyon. Ito si RH28. Raymond. Para sa DZRH. Yes, Mayor. Sino may kasalanan? Ba't di na ipasa? Hindi nagkasundo? Yung manggagawa. Ay, ba? Basol mi manin. Ang bira. Dakal mi manin. Nagrally-rally na sila sa Senado nung nakaraan lang. Martes, Lunes, Martes Kaya nga akala din namin na pero kumbaga ito yung anong tawag nila doon, collateral damage. Dahil lumabas ito yung after na nung meron ng decision doon sa remand sa impeachment. Kaya wala na, naupuan na itong naisang tabi na itong para sa wage hike bill, at saka yung isa pa yung BHW para sa barangay health workers, kasama yun sa mga hindi humabol na maging batas dahil dito sa pasahan ng bola tungkol sa usapin ng impeachment. Natabunan itong mga ilang mga mahalagang bagay na ito, lalong-lalo na itong sana ay dagdag sahod sa mga manggagawa. Mayor at Ms. Thea. Okay nga Rod, maraming salamat Raymond. Back to zero muli tayong mga manggagawa. Ito si RH28 Raymond at Paz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalikan natin lang pang mga reports. Standby man ang Milky Rigunan. Standby Edniel Parosa. Aba, si General Torre ha. Ayan, mag-re-resign daw siya kapag mapatunayang hindi siya asintado. Ba? Kasi asintado ba ni Director Jimmy Santiago ng NBI? Bullseye ba yan? Standby Noche Cacao, si Standby Josa Cruzat. Pero sa mga nakilala at kaibigan ni General Alex Llano, ang dating AFP Chief, birthday po niya ngayon, batiin po ninyo. Ayan. Happy birthday po. General Alex Llano, sir, idol, happy birthday. Kay Ibon Bisnar, happy birthday. Kay Jackie Cobrador ng Philippine Daily Inquirer, happy birthday. At pagbati mula rin kay George Perez at June Payong Ayong. At binabati natin ang mga taga Manila Bulletin na nanonood sa atin. Si na Rocky Nazareno. Happy birthday din Kuya Mark Maglasang at Attorney Vladimir Amir Putin Pelaez. Oras, Miss Thea. Alas 4:55. Sa ating mga balita, Kamara de Representantes nanindigan sa mga programang pang-ayuda at binueltahan si Senator Amy Marcos. Bakit? Aris number 12, Milky Rigunan, please come in. Milky. Lakayateya, iginit ng Kamara na ang mandato ng Kongreso ay maglingkod sa taong bayan lalo na sa mga nangangailangan. Sa gitna umano ito ng mga paninira at intriga hinggil sa mga programa ng Kamara gaya ng usapin sa budget at mga financial assistance program para sa mga may hirap. Git ni Abante, ang ipinapagaloob na tulong ay dumaan sa tamang proseso, diretso sa mga benepisyaryo at hindi mga gawa-gawang pangalan na hango daw sa mga chichirya at iba pa. Narito si Attorney Princess Abante, ang spokesperson ng Kamara. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambaloslos dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom, may sakit at nawalan ng hanapbuhay. Kung ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing ng iba na kalokohan, mas gugustuhin na po namin matawag na tambaloslos kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Ang ayudang ipinagkakaloob sa mahihirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, may resibo, at may diretsyong patutunguhan. Hindi ito itinatago.
hindi nililihim at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Matatandaan nagpasaring si Senator Amy Marcos nang siya ay nasa Malaysia kasama si Vice President Sara Duterte. Tinawag nito na tambaluslos umano ang mga Romualdez at Araneta. Ang tambaluslos sa salitang Bisaya ay puro lang salita. Question din ang intensyon ng paninira sa House Speaker, gayong hindi naman daw sila nag-aanunsyo na tatakbo sa 2028. Ako si Milk Regunanga nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Samantala, PNP Chief General Nicolas Torre III handang magbitiw kung mapatutunayang hindi siya asintado. Idatay mong balitang yan, RH52, Eniel Parrosa. Eniel. Handang magbitiw si Police General Nicolas Torre III kung babagsak siya sa proficiency standard ng paggamit o pagpapaputok ng baril. Itinaya ni Torre ang kanyang posisyon kasunod ng anunsyong magiging batayan na ng promotion na ang top PNP leadership, ang marksmanship ng mga opisyal. Sa ambush interview sa PNP chief, sinabi niya sisimula ng pagsubok sa commanders sa susunod na buwan. Pero plano niya itong ipatupad hanggang sa mga patrolman. Pakinggan natin ang hepe ng PNP. Merong firearms proficiency standards ang ating DHRDD na nakaset. For quite a while, parang hindi masyadong siniseryoso yan, but I'll personally see to it and lead the test, the exams. Kung bumagsak ako, di magpapa-try ako, magre-retire ako. So, ganun ang gagawin natin. Gate ni Torre, sagot ng PNP ang mga bala ng pulis para makapagsanay ngayong kalalag na lamang niya ng procurement para rito. Bagamat last resort umano ng parak ang magpaputok sa mga operasyon, nanindigan si Torre na walang puwang sa pambansang pulisya ang hindi asintado. Ginawa ni Torre ang pahayag sa pag-arangkada ng ikatlong Invitational Shoot Fest ng PNP Press Corps na magpapatuloy sa Camp Karingal sa Quezon City hanggang sa araw ng Linggo. Ito si Eniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaya yun daw mga pulis na hindi asintado ha, ayan tatanggalan ng baril at papalitan na naman ng itak ni General Torre. Kaya mag-practice po tayo. Samantala, dalawang Pinoy at isang Pinay na na-recruit at nagtrabaho sa Cambodia sa Pogo para mang-scam ng kapwa Pinoy. Nakauwi na ng Pilipinas. Nailigtas ba? Ayan, kusang umuwi. Noche Kakas, please come in. Noche. Lakay at Miss Taya, nakabalik na sa bansa ang tatlong Pilipino mula sa Cambodia na napaulat na biktima ng human trafficking. Ayon sa mga biktima, umalis sila sa Pilipinas na nagpanggap na turista, ngunit sa katunayan ay na-recruit para sa illegal na trabaho sa ibang bansa. Pinangakuan naman sila ng buwanang sweldo na $1,000 libreng tirahan at 4 na araw na rest day kada buwan. Ayon pa sa report, pagdating sa Cambodia, walang natanggap na tamang pasilidad o suporta ang mga biktima. Ikuninto rin ng isa sa mga biktima kung paano siya napilitan magtrabaho bilang scammer na target biktimahin ang kapwa Pinoy sa pamamagitan ng online betting investment at loan scam sa internet. Dahil dito, nababahala ngayon ang BI o Bureau of Immigration sa mga sindikatong ito na nang-aakit sa kapwa Pinoy para maging scammer. Magpaalala rin ang BI sa mga Pilipino na maging maingat sa mga kahinalang online investment scheme at pinayuhang i-report agad sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang anumang magtatangka na manloko o mangikil sa kanila. Arit sa 27, no Chikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Noche Kakas at sabi na ating bubit na nagtatrabaho sa mga condominium dito, unti-unting nagbabalik yung mga Chinese na nagtatrabaho sa Pogo. Oh, they are back. Oh yes, palima-lima, 10-10, ayan nakita naglalakad dito sa bandang Pasay at Parañaque. Business as usual na balakay. Yes, balik trabaho, balik scam. Alam niyo mga to, ha? Dapat paghuhuliin ng mga yan. Showbiz, Miss Thea. Horror film ni Heaven Peralejo pasok sa 2025 New York Asian Film Festival. Idatay mo ang showbiz news na yan. Diyosa ng showbiz, Josa Cruzat. Josa!
Miss Thea at Lakay, pasok bilang opisyal na kalahok sa 2025 New York Asian Film Festival ang horror film na Lilim na pinagbibidahan ni Heaven Peralejo. Kinumpirma ng aktres ang balita sa kanyang Instagram, kalakip ang art card ng pelikula na may tatak ng NYAFF at inaming sabi na siyang lumipad patungo New York para sa festival na gaganapin mula July 11 hanggang July 27. Ginampanan ni Heaven sa pelikula ang karakter na si Isa, isang babae na unti-unting nadidiskubre ang mga kababalaghan sa ampunang kanyang kinalakihan. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na todo siyang sumabak sa genre ng horror. Bago pa man ang NYAFF, kinilala na si Heaven bilang Best Actress sa Jinsei Arigato International Film Festival sa Japan para sa naturang pelikula. Para sa Break Time Showbiz, ito si Joseph Cruzado nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The road is long. Maraming salamat, Miss Josa Cruzado. At bago tayo magpaalam, sabi nating business correspondent Mr. Michael is my guy. Magkano, Lakay? Nagsara ang palitan ng dollar sa halagang 56 pesos and 21 centavos. Ba? Abay, piso, Lakay. bumagsak ang piso na naman. Dahil kahapon ay nagsara sa 55 pesos and 88 centavos. Ibig sabihin ni bumagsak ang halaga ng piso ng 33 centavos. At yan ang kabuuan natin palatuntuan ng Break Time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Pecho Corpuz. Happy Father's Day, Lakay! Oy, thank you. Ayan. Happy Father's Day kay Kevin. Lahat mga tatay, Happy Father's Day. Thank God it's a Friday. Ingat-ingat, stay safe. Bye-bye. Susunod na ang mabalansyadong balita. Henry Ura at Miss Kay, Karen Oyong. Oras, Miss Thea. Alas 5:07.